Man, the best ang aking pinag-set-upan ng camp. Yo, so 10:29 na, no? 10:30. So, okay tuloy ako. Mag-a-advance ulit ako. Pupunta ng summit. 7 hours daw pupunta dun eh. Kaya kailangan ko na pupunta dun para mabutan yung ano, sunrise. So, ang taas ko na, ano? So, ang dami pang tao dun, no? Sabagay, may mga kasabay din. Ang sakit na ng sigit ko. Uy, sige. Station. Ang dami palang umakyat at gantong oras, no? Station na ako. Nice. So may 2.7 kilometers pa. Yun ang taas ko na, men. Solid, oh. Damn. Ninth station. 9th station. 2 hours na lang. 2 hours. Yeah, so yo, ang taas na namin, pero ang dami pa rin tao. Dami pa rin umakyat, solid. Sa lahat ng ilaw na nakikita nyo, tao yung mga yan. Yo, may nakilala na ako mga Pinoy. Hindi na ako mag-isa. So, may kasama na akong Pinoy hanggang sa summit. Nice. Hindi na boring. Yo, malapit na kami dun sa taas. Ang 1 hour na lang. So, lapit na rin sumigat yung araw. So, ganyang karami yung mararanasan mong tao paakyat ng Mount Fuji, no? So, parang Mount Fuji talaga yung busiest hiking na mountain, eh. Sa buong mundo. Siguro. Ewan. Yun yung kadami talaga yung umaakyat. Kaya magtataka talaga eh. Pag nasa station 5 ka na, ba't umaabot pa ng 7 to 8 hours eh. Dahil pala sa ganyan. Dahil sa sobrang traffic. Oo, ang daming tao. Halos hindi talaga gumagalaw din eh. Kasi kailangan mo sundin yung ano eh. Kung saan ng pataas at saka kung saan bababa. So yun no, yung lake na yun. So doon ako natulog kahapon, no. Tapos ngayon nandito na ako. Kahapon nakikita ko lang si Mount Fuji. Ngayon nandito na ako kay Mount Fuji. Yeah! Lupit ng adventure ko rin, no. So ito na yung last na ano, no, station. So dito na ako mag-istatambay. Yo, nakarating na rin ako sa last station. Yeah! Kung gaano daming tao. Woo! Dami! Ayan, trans sa last season. Sikat na yung araw. So, hintayin ko siyang tumaas. Ayan na siya, oh. Kalapit na. Ayan na, yung sun. Kung bakit tinatawag kang Japan of, land of the rising sun. So, doon mo makikita siya, no. Pag nandun ka sa taas ni Mount Fuji. So, ayan na siya, no. Yan, time-lapse ko na para mabilis siya kumakyat. Astig! Grabe. Magical siya pagka ano eh. Nakikita mo. Pero dapat may shades ka. Sakit din sa mata eh. So, kulit niya, men. Lupit, promise. Stig, men. Stig. Shit. God-given views. Yung dapat, no, talagang na-enjoy mo yung trip mo sa Japan. So yan, no,
I present to you the top of Mount Fuji. Yeah. Shit, ang ganda talaga niya. Yung sea of clouds pa, no? So ito yung crater ni Mount Fuji. So yun pa yun sa amin to. So doon may sea of clouds. So dito sa taas, no, talagang nararamdaman ko na rin yung altitude sickness eh. Talagang parang nakakahilo na, parang iba yung feeling eh. So ano eh, medyo konti na lang oxygen siguro. Kaya yung iba talagang umakit dyan, nagbabaon pa talaga sila ng can ng oxygen. So dito, genking pa ako dito. Talagang alive na alive pa ako, patakbo-takbo pa ako eh. Pero pagkatapos na, no, ganda no ako, para akong hihimatayin sa sobrang kakaiba yung pakiramdam, men. Nasa taas ka, men. Talagang ano rin ako dyan eh. Talagang ano, parang nahihimatay na yung pakiramdam ko, kaya kailangan mo talaga pag umakyat ka dyan, ano eh, matutulog ka muna sa taas ng mga ilang oras para ma-enjoy mo yung ano, crater di Mount Fuji. Kaso mahirap nang matulog dyan ng ganyang oras, kasi baka pag gising mo eh, sakupin na siya ng ulap, wala ka na makikita, hindi na ganun ka-enjoy kasi wala lang clearing. Ito yung bunganga niya, no? Sarap. So dito, no, bibidyo ako dito, pero dito ako parang nag-collapse eh. So natulog ako dito. Umiga muna ako dito, talagang parang iba na talaga yung pakiramdam ko nan. Tapos yun, pagkaiga ako ng ganyan, nakala ng mga dumadaan deads na ako. Nagugulat sila eh. Okay ka lang, kinakapakapan pa nila ako eh. Parang nakala nila deads na ako eh. Pagka ganun eh, susunduin ka na helicopter, magbabayad ka pa ng ano, 100 lapad daw. Susunduin ka na helicopter dyan sa taas ni Mount Fuji. So yun, no, enjoy rin talaga, men. Stig. So yun yung mga Pinoy yun na ano, nakilala ko dyan, nakasabay ko ako sa pag-akyat kay Mount Fuji. Yes. So dito, no, tignan ko naman kung gaano kataas, men. Para kang nakasakay sa aeroplano. Ganyang kataas, solid do. Lupit din niya, no? 3,776 yung taas niya. Ganyang kataas. Stig. Grabe, yung pinakamataas ko nakakit na bundok. Kasi wala naman ganyang kataas sa Pinas eh. Wow. Stig ng view, men. Talagang nasa top of the world yung feelings mo, no? Woo! Top of the world. Nakikita pa yung ano, no, shadow ni Mount Fuji. Ang galing. Taas ko. Kahapon lang doon ako sa ilog na yun, no? Ay ano, lake na yun. Doon ako nagbabike, ngayon nandito na ako sa Mount Fuji. Kahapon nakikita ko lang yung tok-tok niya. Nakikita ko lang si Mount Fuji. Ngayon nandito na ako sa taas. Shit, nakaka-proud din sa sarili, no? Achievement ko rin to na may kwento kahit kanina eh. Na-conquer ko si Mount Fuji. Mula sa pinakababa niya, no? Mula sa bottom hanggang sa top. Ang lupit. Yung mga panahon na ganyan, talagang malakas ka pa eh. So pag ginagawa mo pala talaga yung mga ganyang bagay, lalakas ka talaga eh. Doon mo mafe-feel na kung gaano ka kalakas eh. Kaya mas masarap talaga gumawa ng mga activity para talagang mafe-feel mong alive na alive ka eh. Life is challenging nga eh, di ba? Dapat lagi yung sila challenge yung sarili mo para mag-grow ka talaga eh. Yung mga achievement na makukuha mo, talagang ano rin naman, sulit na sulit din. Mga kwento, shucks, ang ganda. So yan, papunta na ako dun sa ano,
Sa taas talaga ni Mount, yung pinaka peak niya, kung saan makikita yung 3,776 meters above sea level. So ang layo pa pala nan, men. Pagkaakyat mo sa top mula dun sa pinasukan mo kanina, iikuti mo pa pala yung bunganga niya, men, para talaga makompleto mo yung experience kay Mount Fuji. So ganyan pala yung ang hirap din lumakad sa mga ganyan, so, kasi volcan nga, buhangin ba to, hindi mo maintindihan. Stig, swerte rin tayo ngayong panahon na to, kasi pagka yung first time ko nito, hindi ako nakarating dito kasi yun nga, maulap, may bagyo, kaya hindi ka pwedeng umakyat. Makakyat ka man, di rin enjoy kasi wala rin makikita, puro ulap, muulan pa, sablay. Yun ang malupit ngayon, kaya swerte yan sa panahon. Kaya pag magbabalak ka rin talaga, yung planong hindi ka magsisisi, kasi gumastos ka na tapos wala kang masyadong mapapala, sablay. Kaya yes, thank you Lord pa rin sa blessings. Sinaranasan mo to, binigay ni Lord tong clear sky. So ang galing talaga rin dito, amazing. Layo-layo pa rin talaga yung mga nilalakad mo Yes, dito halos mag-isa ko na humiwalay na ako sa nakilala kong mga Pinoy, mga Bisaya. So dito medyo okay na ako kasi medyo nakatulog na ako. Halos umidlip din ako dyan ng mga 1 oras kasi talagang iba rin yung pakiramdam, parang feeling mo zombie ka pagka akyat mo So sa next na babalakin ko ulit umakyat ng Mount Fuji, mag-ano na ako, hindi ko na babalakin yung sunrise kasi ang hirap, iba yung feeling, exhausted ka na, ewan ko, baka dahil exhausted ako kasi doon ako nag-umpisa sa bottom. Ito yan yung pila papunta dun sa pagpapapicture kung saan yung patunay na 3,776 meters yung na conquer mo kay Mount Fuji. So taas mo, grabe, feeling ng top of the world, man. Ayan yung feeling ng nasa top of the world ka, man. Astig. Hindi mo lang makikita na napakalaki talaga ng mundo. Bilog ang mundo, man. Medyo pa-curve na talaga dun banda sa dulo. Hindi yan ng Insta 360. Talagang pa-curve na lang talaga yung sa niya, sa dulo. So pumila rin ako dyan Siyempre nga para talagang sulit yung punta mo kay Mount Fuji, gawin mo lahat. Yun ang sarap. Sunbathing muna tayo. Ito medyo malamig-lamig dyan pero okay lang din pala pag inalis mo na rin yung jacket mo. Kasi nga clear sky. Pero pag tinakpan niya ng ulap, sigurado yung lamig dyan. May mga pang hypothermia na ganung sakit na makukuha mo. May altitude sickness pa. My goodness. Parusa sa sarili mo rin yun Pero nakaka-reward. Ito ang reward mo, man, sa paghihirap mo. Lupit. So nandito na ako sa top 3,775 pala siya 0.65, i-round off mo lang kaya magiging 3,776 siya. So yan na perfect na akyat mo ng Mount Fuji pag nakapag-picture ka dito. Yan yung pinakataas ni Mount Fuji. Ayun kung saan yung pinakatok-tok niya. Ang sakit pala sa ulo umakyat dito. Pero nakarating na kami dito sa summit. Nakarating na ako dito sa summit. Pero walang view na dun sa taas niya 3,776 meters above sea level. Gusto nyo punta dito, mag station 5 na lang kayo. Huwag kayong punta ng
station. Oh, pababa na. Sakit sa ulo ng altitude sickness. Set. Wala na eh, masyado mapag na. Ulap na. Ayos din sa taas. Nakakapagod lang, solid. Talagang pag-akyat mo, pag hinahabol mo yung sunrise, pag-akyat mo, zombie ka na. Walang tulog. Putek, ang hirap pala nun. Hindi mo masyado ma-enjoy. Kaya next time, huwag mo nahabulin yung sunrise. May kabayo sa Mount Fuji. Ski. So ito yung mga punong na pupunta kay Mount Fuji, no? Halos patabingi silang lahat eh, dahil yun sa lakas ng hangin siguro yan. Nagbe-bend sa pababa na So nakababa na ako dun kay kay Fuji. So dito na ako sa may kalsada. So hanapin ko na lang yung skateboard ko na tinago ko, tapos yung skateboard na ako pababa. Yeah, hindi na ako dadaan sa dinaanan ng kahapon para hindi malumpo. I-skate lang ako. Konti lang naman yung dumadaan dito sa sasakyan, kaya all goods, all goods. Yo, so kahapon dito ako nang galing tumaas papunta kay Mount Fuji. Ngayon dito na ako bababa sa kalsada extreme. Magsisemi-let go ako dito. Tapos ako na nalagay yung skateboard ko. Hanapin ko muna ito. Ito siya, nakita ko na siya. Charan! Ay, sandal ko. Unang try ko ba lang, so bemplang na ako. Shit. Trinay ko lang mo. Rico, butik, napagod na balda talaga ako kay Mount Fuji. Shit. So ito na yung finale ko kay Mount Fuji, no? Downhill! Yes, ito yung worth it eh, na pagbuhat ng skateboard ko paakyat eh. Kaya kahit marami nagtataka bakit may skateboard akong dala, paakyat ng Mount Fuji, ang bigat nan. Lalo pag isasama mo pa sa bag na malaki. Ako, ito yung dahilan. Yeah! Woohoo! Ang lupit nan, men! Tagal ko rin dan talaga nag-downhill dyan eh. Ang lupit na experience, no? Kahit kay Mount Fuji, pababa mag-skateboard ka lang. So maraming kalsada dyan kay Mount Fuji. Tapos itong kalsadang dinadaanan kong to, hindi pwedeng dumaan dyan ng kahit na sino na hindi nagtatrabaho doon sa kay Mount Fuji. So mga empleyado lang ni Mount Fuji lang ang pwedeng punta dyan, dumaan. Kasi may toll gate dyan eh. Yung mga gustong bumisita dapat pagbabayad ng toll gate. So ito parang secret secret road para lang sa mga empleyado doon sa kay Mount Fuji. So bawal talaga dito dumaan, no? Pero naka-skateboard ako, tapos pack the rules ako, men. Always breaking the rules ako eh. Sige So pinakamalupit dyan, talagang walang tumaada ang sasakyan, tapos ako lang talaga enjoy ko talaga. Putik na yan. Ang kulit din talaga nun, men. Kahit ka Mount Fuji, pababa ka lang, naka-skateboard na lang eh, no? Ang kulit eh. Lupit din dyan, men. Ang bilis din yan, pero pinabilisan ko na lang para talaga, ang haba rin talaga na record ko dyan. Grabe, talagang napakataas din talaga na. Hindi ko lang alam kung gaano yan kataas o kaya kalayo, no? Pero ilang kilometro yun, umabot din siguro ako dyan mga isang oras na naka-skateboard pababa siguro, mga ganun. So dito pababa na ako, papunta dun sa kung saan ko iniwan yung bike ko. Kaya nagkaroon na rin talaga ng dahilan kung bakit lagi kong dinadala ang skateboard ko, no? Kasi ito nga talagang anti-lakad siya. Yan na, yan yung gate kung talagang bawal dumaan dyan. May susi dyan siguro, yung lang, mga empleyado lang kay Mount Fuji lang talagang pwedeng dumaan dyan. So yun, no, may nakita akong sasakyan doon, no? Wala pa balik din yan. Hindi pwedeng dumaan eh. Akala mo mga lang, yung mga empleyado lang. Kasi siguro nagtataka rin yun, nag-i-skateboard lang. Hinahabol-habol ko masaya.
Yan, yeah. Lagi na experience yan, men. Ang lupit. Yat kayo Mount Fuji, skateboard bababa. So kaya talagang worth it na rin talaga kahit umuwi na ako ng Pinas. At least nagawa ko na yung trip ko. Yung ini-imagine ko lang dati, nagawa ko na siya. With ano pa bonus, naka-record pa talaga siya. Sipapost ko sa YouTube to para ano talagang marami ang memories. Shit, astig. Napaka-astig. Ayun, skate lang ng skate. So mahirap na yung tayuan eh. Mas ang laki pa ng bag mo. Mas masarap yung nakaupo ka para ano, parang real life roller coaster. Alam mo, nakasakay ka lang sa roller coaster. Tapos pag ganun-ganun ka lang. Shit, makita mo yung kawawang-kawawa yung sapatos ko dito eh. Matindi yung nangyari sa sapatos ko dito. Ang kawawa eh. Pero skate yun naman yan. Vans nga eh. Na pang mountain climbing din talaga. Pero sakit sa paa eh. Sige, malayo pa ako. Sige. Ang kulit din talaga eh. Pag may nakasalubong ako dyang bear, okay na okay din siguro. Kasama rin sa footage yun, no? Habulin ka ng bear, tapos sige, skateboard ka pa baba. Woohoo! Shit, ang kulit, ulit experience. Ang tagal din yan, man. Ang haba din yan. Diba? Parang ano lang din eh. Dun sa amin sa Baguio. Halos lahat ng labasan ng Baguio. Nag-skateboard rin kami dun eh. So kulit siguro pag may kasama ka eh. Kasama kong tropa na ano. Trip lang namin maghanap ng pag-skateboardan na pababa. Puro pa downhill yung trip. Ayan! Yung lupit eh. Legend lang nakakagawa nun, no? Stig eh. Nakakatawa lang gagi. Ang kulit eh. Skateboard pababa talaga eh. Oh ha? Ang kulit. Ang sarap pati. Yan o. Yeah! Downhill. Shit, ang layo din yung downhill ko dyan, oh. Yung dire-diretsong pababa lang talaga yan. Hindi, paliko-likong pababa. Pero talagang lahat downhill talaga siya. May masarap dyan, eh. Walang ano, hindi ka aakyat. Lahat downhill. Yung talagang malupit. Downhill. Ang sarap. Siguro pag medyo ano ako dyan eh, yung hindi exhausted na ano, hindi na balda kay Mount Fuji, masarap yung tayuan din eh. Talagang downhill na pang longboard yung dating. Shit, ang lupit mo nun, men. Shit, skateboard pa baba, no? Galing kay Mount Fuji. Shit, ang tagal din eh. Parang ito yung pinakamatagal kong ano yun, no? Skateboard dyan sa Japan. Ang kulit. Kailan layo din talaga yun. Ay shit. Ang kulit eh. Ala. Shit, solo ko talaga yung daan, no? Woohoo! King of the road. Shit, ang sarap. Ang sarap. Ang kulit yung adrenaline mo. Pumping na pumping eh, no? Adrenaline. Yeah, di na ako ng problema pababa eh, no? Mag-ano eh, mag-lakad ulit eh. Dapat mag-ano ko lang. So ganyan ako magpreno. Ganyan yung kukontrolin yung skateboard. Pero pag gewang-gewang ako dyan, kaya talagang kawawa yung sapatos mo dyan. Amoy yan eh, amoy sunog na gulong eh. Sapatos ka dyan eh, kaya nasira rin agad eh. So ganyan mo kukontrolin, no? So ganyan ka rin magpreno. Ala, sasayaw-sayaw talaga ako. Ang kulit talaga nun, men. Stig eh. Sarap din siguro pag may kasama ka dyan. Enjoy the road. Enjoy. Ito yung ano, normal speed sa pababa. Siyempre mas gugustuhin ko na yun kaysa maglakad ulit din sa kung saan ako umakyat kahapon. Para mabilisan lang din. Yeah, dire-diretsong pababa. Walang paakyat. Napakalupit. So gagawin ko uli yan, men. Ay shit, may kasalubong.
Siyempre yun pa lang yung kauna-una ng makakasalubong sasakyan, no? So ibig sabihin medyo lumalapit na ako kung saan ko iniwan yung ano, yung bike ko. So may mga ano na dito, yung mga station. Nakakaani lang dito, mamaya bigla kang sitahin. Tapos saan ka galing? Bakit nagano ka? Bawal pupunta doon mga tao. Ganun. May mga rules. Ayun na, bigla akong ano yun. Damputin, napakahigpit pa naman ng Japan. Pero magtataka na lang sila. Hindi ako kasi na. Lupit naman ng trip nun. Yan ang trip bago ka umuwi. Dapat pagtripan mo muna ng Japan. Pagtripan mo muna kung saan ka nang kung uuwi ka na, magtrip ka muna ng malupit. Yung hindi mo malilimutang trip. Si video mo para talagang may proof ka, tapos kung gaano ka legend. May ganun, no? Layo ko pa pala. Yan, medyo medyo pumapatag na ng konti. All goods na all good pa rin. Ang sarap pa rin mag-skate. Yan na, sasakyan na eh. Kaya medyo nasa bababa na ako dyan. Pwede na siguro dyan pumasok yung mga sasakyan. Yes. So medyo ito pumapatag na eh. Yan. Check na muna. Medyo pumapatag na eh. Layo din niya, men. Solid. Nakakatuwa. Jack. Ayun na. Medyo pababa na uli. Nakapagod din kasi nakatayo. Talaga baka mag-cramps yung tuhod mo. Grabe pa naman yung trip ko dyan. Magbabike pa ako. So pagkatapos pala na itong Mount Fuji na to, ang gagawin ko naman yung pangalawang pinakamataas na bundok sa Japan. Ang aakyatin ko naman yung pinaplano kong puntahan. Pero maghahanap muna ako dito ng pagkakampingan ko. So malupit yung nahanap ko dito ng pagkakampingan. Gulat din ako talagang parang price yun ng pagpapahirap sa akin kung Fuji. Falls, men. Ko dun eh. Falls uli yung pagkakampingan ko eh. Tapos nasa Tagong Falls. Ang kulit ng falls, men. Shit, makita mo lang kulit talaga rin ng falls. Mamaya ibibili ko rin yun eh. Kulit. So yung pangalawang bundok na pinakamataas sa Japan, yung Mount Kitadake. So yun naman, ang ganda ng dun, ng trail. Grabe, kakaiba rin yung trail dun. Tapos yun, Minami Alps. So Southern Alps. So may mga Alps din ng Japan. Alps, no? Yung mga mapato na may mga pag snowy puno-puno ng snow. So sarap magano dun. Ang dapat dala mo dun pagka ganun, snowboard naman. Snowboard ka naman pababa, men. Talaga extreme yung trip mo, no? Extreme. So ito extreme na rin to eh. Malay mo mag downhill ka ng skateboard pababa sa Mount Fuji. Pero makulit nga rin dun eh. Mula sa bunga ng Mount Fuji, kayang karera din dun snowboard. Pagpulong siya ng snow cap, shit, kulit din nun. Kaso sigurado kulong ka dun. Bawal yung mga ganun. So wala pang gumagawa ng ganun. Medyo lakas din topa ko. Gagawin ko rin yun pagka-trip ko eh. May pagkakataon eh, no? Nakababa na ako. Sandito na yung bike ko. Tapos nakaligo na rin ako dun. 300 yen. So maghanap na ako ng pagtutulugan. Alasing ko na. So may nakita akong falls. Titignan ko kung pa pwedeng mag-camping dun. Yeah. Ayun, so bike trip ulit, no? So daan ulit kung saan ako umakyat kahapon. So yan na downhill. Kasi tagal ko rin yung inakyat eh. Yan, so yeah, enjoy. So na-miss ko yung bike, no? Kahit isang araw ko lang din nakita. Yun, so papunta na ako dun sa falls na nakita ko sa Google Maps. So pag naghanap ako dito ng ng pagkakampingan, nagre-rely talaga ako sa Google Maps kung saan yung may magandang spot, ganun. So ito may nakita ako. Aksidente ko lang din ito nakita eh. Bala ko sana punta na ng Kofu, pero anong oras na hindi na kaya.
So bukas na ako magbabike papunta ng Coffee. Malayo pa yun. So anong oras na rin 'to eh? Mga nasa alas 5 na rin 'to eh. So dapat pag alas 5 kailangan maghanap na ng ano, pagsesentapan ng tent. So malupit din yung maganda ring biyaya rin sa akin yan nung ano eh. Nakita ko lang pagsesetapan ng tent eh. So ito na siya, no. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. Yo! Today 12, nakahanap na ako ng good spot sa pagtatayuan ng tent. Ito siya oh. Kasi ito ang paligid. Tagong-tago. Ayos din. Tapos ang pinaka number 1. Charan! Ang fall sa aking harapan habang naka-tent. Yeah! Yeah! Enjoying my nomadic trip here in Japan, man! Woohoo! So dito ko talaga natipuhang mag-setup ng tent, no, kasi ito puntahan din yan eh, kasi mga ano rin yan, parang tourist spot din yung spot na yan. So dito taguyang ano pinagkampingan ko, hindi ako makikita diyan. Kaya walang maninita sa akin diyan. Wild camp, no, stealth camp yung dating eh. Yan, stealth camp yun, nakatago yan. Yan. Man, the best ang aking pinag-setapan ng camp. So ito, no, kahit na nakakabingi yung lakas ng lakas ng talon, masarap pa rin ang tulog ko dyan. Gawa nga ng sobrang napagod ako kay Mount Fuji. Kaya kahit gaano kaingay yan, talagang sarap din ang tulog ko dyan. The best. Tapos ito pa yung pinaka the best, nagpapalit-palit siya ng kulay. Galing, no? Pang lovers yung falls niya, no? Napakaganda. Ang ganda niya. Nakaka-relax sa mata. Yes, sarap mo, Japan.